Okay, hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Good morning po. Good morning. Gidiwang palakpakan natin ang Panginoon. Mag-start na po tayo sa ating gawain ngayong umagang ito. At salamat po. Salamat sa muling linggo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tayo po ay binigyan ng magandang panahon para sambahin natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay. So, i-prepare po natin, ihanda po natin ang ating mga puso. Concentrate po tayo sa Panginoon. Diba? Kalimutan muna natin yung mga naiwan natin sa ating mga bahay. At tayo po ay sumamba sa Panginoon na buhay. So, praise God. At magpapasimula na po tayo. Tinatawagan ko po ang ating MC man sa umagang ito. Praise God. Hallelujah. Brother Jay. Praise God. Joe. Joe, natampalaya. Maya pa abak po kay katamungan. Bayok po magumpisa. Shout out po pala kay tang abiyok kay Ngobra. Lagi kasing manal bekeng live tao. Kang Kuya Will. Bayok po umpisan basa ni kaya katang Bible verse. Ating kumupong i-share. God gave us a perfect gift kano. Dini na nakatamong masanting regalo. Itaing choice. Mamili kung nanong burita mo. Lagi tamong isipan ing Diyos pag atintangan niya ran, bibiyena. At itamo ing mamili kung naning gawan tamo. Sabi nga po sa Proverbs 3:5-6, sabi niya, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag manalig sa iyong pansariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong gagawin at ituturo niya sa iyong tamang landas. Lagi nating iniisip pag humihingi tayo sa Panginoon, pag hindi na ibigay, minsan nadi-disappoint tayo. Pero ang Panginoon, kapag kilala mo siya, kapag humingi ka sa Kanya, hindi niya ibibigay sa iyo yun kasi bibigyan ka niya ng steps. Pag may hiniling ka sa trabaho, kung ano man ito, ibibigay sa iyo ng Panginoon, magsisimula ka muna niyang patatagin para pag nakuha mo yun, nakaredy ka, hindi ka nangangapa. Ganun ang ating Panginoon. Lagi nating isipin at lagi natin siyang alalahanin na magtiwala tayo sa Kanya. Katulad ng pagtitiwala mo na dun sa sinabi ko dati na yung isang lugar, may 100 tao lumabas sa kanilang lugar dahil matagal nang hindi umuulan, humingi sila ng ulan, darasal sila sa Panginoon. Pero isang bata lang yung nagdala ng payong. Parang isang bata lang yung nananalig sa Panginoon na uulan talaga. Ganun po dapat tayo. Lagi tayong nakahanda. Samahan po niyo ako tumayo at basahin po natin ang Bible verse natin ngayong araw na ito. Dito po sa John chapter 14 verse 1-10. Si Jesus ang daan. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa papuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano naming malalaman ang daan?
Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Kay tagal na ninyong akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe, ko sa inyo, ngunit ang Ama na nanatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain." Awasan ko na yung katamang opening prayer. Magandang umaga sa ating lahat. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Yumuko po tayo at sama-sama po tayo na hingin natin ang patnubay at gabay ng banal ng Espiritu sa ating panalangin upang ang ating gagawin ng pagsamba sa umagang ito ay maging katanggap-tanggap at kapuri-puri sa Kanya. Ho, purihin ka, ho, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Hallelujah. O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, sa umagang ito, kami pong lahat na narito ay nagpapasalamat at binigyan mo po kami ng oras o pagkakataon upang kami po, O Diyos, ay sama-samang sasamba at magpupuri sa iyo. Nagpapasalamat po kami sa araw-araw na iniingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Marami pong salamat, O Diyos. Ganon din po ang binibigyan niyo pong kalakasan sa aming pisikal na katawan upang aming magawa ang dapat namin gawin sa aming buhay. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyaya na inyong pinagkakaloob, ang aming kinakain sa araw-araw na nagsisilbing kalakasan po ng aming pisikal na katawan. Ganon din po nagpapasalamat po kami, O Diyos, kapag po kami ay nakakasakit. Ito po ay inyong pinapagaling. Dahil ikaw, O Diyos, ang aming dakilang manggagamot. Naniniwala po kami, O Diyos, anuman pong sakit yan sa iyo, O Diyos, ay walang imposible. Lahat ay pwede mo pong pagalingin. Basta't magtiwala lamang po kami at manalig sa iyo. Ay, O Diyos, sa umagang ito, naniniwala po kami, lahat po ng may karamdaman sa oras nito, ay inyong ipagkakaloob at pagpapagaling sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, O Diyos, sa kagalingan na yan. Bagamat po, O Diyos, hindi man po ako karapat-dapat na banggitin ang mga bagay nito, subalit naniniwala po kami dahil sa aming pananampalataya sa iyo, O Diyos, kami ay gagaling. Marami pong salamat. Ganon din po, O Diyos, na inihingi po namin na naniniwala po kami na ang bawat isa sa amin ay nagkakasala pa rin, O Diyos, kahit maliit na pagkakasala. Upang maging karapat-dapat po kami sa aming gagawin na pananambahan sa umagang ito, O Diyos. Ninisin niyo po kami sa inyong banal na dugo, O Diyos. Kami po inyong patawarin sa lahat ng aming nagagawang kamalian o pagkakasala. Lalo na po, O Diyos, ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang kainaan, O Diyos. Ano man po ito, O Diyos, ikaw po ang nakakalam, ikaw yung nakakabatid. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin sa aming kainaan na yan. Upang sa pagtak namin sa mundong ito, ay aming mapagtanggumpayan at makamit namin po, O Diyos, ang aming minimiti, ang kaligtasan na buhay na walang hanggan. Kaya po kami naririto at nananampalataya sa iyo. Dahil naniniwala po kami, O Diyos, may pangalawang buhay na iyong pinagkakaloob na buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos. Alam po namin, kung manatili po kami tapat hanggang wakas, ito ay aming makakamit.
dinadalangin din po namin, O Diyos, ang lahat ng inyong gagamitin sa pulpitong ito ay inyo pong pagpalain. Ganon din po, O Diyos, ang aming pastor na manguna sa iyong maghayag ng iyong pananalita, O Diyos. Inyo pong pagpalain at bigyan ng sapat na karunungan upang lahat lahat ng salita na lalabas sa kanyang bibig, O Diyos, ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin, O Diyos. Naniniwala po kami na ang iyong pananalita ay aming pinakamatibay na sandata habang kami lumalakad sa mundong ito. Alam po namin na ang mundong ito ay sadyang maraming tukso o makasalanan, O Diyos. Kaya kung ikaw, O Diyos, ang sumasa amin, ito po ay aming mapapagtagumpayan. Maraming pong salamat po, O Diyos. At ito po ang aming samudalangin sa tayong pangalan po ng aming Panginoon Yesus. Amen. Amen po. Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, pwede po ba natin bigyan ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos sa umagang ito? Amen. Basahin ko lamang po dito sa awit, chapter 34, verse 1. Sabi niya dito, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. Amen po, patunay nga po na hindi natin pinapatigil ang ating pagpuri sa Panginoon dahil tayo po'y naririto sa Kanyang presensya. Amen. Yung pagpapala, yung biyaya na ipinagkakaloob ng ating Diyos ay araw-araw nating nararanasan. Kailanman po ay hindi pinapatigil ng ating Diyos. Kaya tayo din po, yung pasasalamat at pagpuri po natin ay hindi po natin papatigilin. Amen po. Tayo patuloy na magpupuri sa Panginoon. Amen. Ibigay po natin yung pinaka-the best na papuri sa ating Panginoon dahil sa ating pong pagpuri. Tunay na napakasayang magbigay papuri sa ating Panginoon. Labis na galak ang ating pong nararamdaman. Amen. Sa umagang ito, ibigay po natin yung pinaka-the best sa papuri sa Panginoon. Hallelujah! Mga church, palakpak po natin ang ating kamay. O Diyos, sa'yo aawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi, ang labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan, ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay tataas na, pangalan mo'y luwalhati. Pagkat sa'yo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Ang lakas, O Diyos, Diyos, sa'yo aawi. Ika'y Ikaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa. amaw. Patan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasaya
sugat. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napagkasayang magbigay papuri. Labis na galang nararamdaman. Purihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napagkasayang Magbigay papuri. labis na galak. Labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Purihin. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Yes, oh God, tunay Panginoon. Napakasarap magbigay papuri sa iyo, Panginoon. Labis na galak ang aming nararanasan sa umagang ito, oh God. Hallelujah. Come in church, patuloy po nating damhin ang presensya ng ating Diyos sa umagang ito. Ang sabi, basahin ko lamang po sa awit 107 verse 1. Sabi niya dito, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailan pa man. Yes, so God, tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang ang nagmahal sa amin ng tunay at wagas, so God. Simula pa ng mga panahon na kami hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, hanggang sa araw na ito, ikaw ay nananatiling mabuti. Ikaw ay laging tapat sa aming buhay, Panginoon. Kaya marapat dapat lamang na ikaw ay aming purihin. Ikaw ay aming sambahin, Panginoon, sa oras na ito, O God. And Lord, right now, O God, we humbly bow ourselves to you, Jesus. Ano man ang hadlang sa amin pong pagpuri, Panginoon, sa oras na ito, hayaan mo, Panginoon, na linisin mo ang aming isip, ang aming puso sa oras na ito, Panginoon, upang malayang dadaloy ang iyong presensya, malayang dadaloy ang iyong pagpapala, Panginoon, sa oras na ito, God. Come on, church, ating awitan ng buong puso ang ating Diyos sa oras na ito. Buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. ang iyong kawan ay magpawalang hanggan.
atin ay nagmamahal. Sa ating awitin, kay buti-buti mo. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, Sa bawat araw, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. kay buti-buti mo. Inulit sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pagkalasi tayo pinupuri. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Yes, so God, kay buti-buti mo, Panginoon. Tunay nga, O God, that we are blessed. Hindi po dahil sa kami ay mabuti. We are blessed, O God, sapagkat Ikaw ay napakabuti sa aming pong buhay, Panginoon. Hindi man po kami karapat-dapat na sumamba sa iyo, Panginoon, ngunit nananatili kang mabuti, nananatili kang tapat sa amin pong buhay, Panginoon. Kaya kami din pong mga anak mo, Panginoon, ay mananatili sa presensya mo. Kami mananatiling magpupuri, kami mananatiling magpapasalamat sa iyo. Patuloy nating awitan ang katapatan, ang katakilaan ng ating Diyos sa ating pong buhay. Hallelujah! Diyos tunay at dakila, Pag-ibig tapatan mo, Diyos tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapatid. Yes, O God. Sa aming puso, Sa aming buhay, sa Panginoon. aming buhay, papuri pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatian ka. Sa mga katapatan mo,
ingatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aming buhay. Papuri't pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang tanging ko sa sambahin. Awitan. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan. Awitan kita Yes, O God. Awitan ka namin, Panginoon. Hingin mo ang sigaw ng aming mga puso sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. For the last time, awitan. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Kay buti mo sa Kay buti mo sa akin. So God, hallelujah, napakabuti mo sa aming buhay, O God. We worship you. We glorify your name, O God. We lift your name on high, O Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Tunay na napakasarap sa presensya mo, Panginoon. Kapayapaan, kagalakan, ang aming nararanasan, Panginoon. Salamat sa iyong presensya sa umagang ito. Salamat na ikaw ay aming nakatagpo, Panginoon, sa oras na ito, God. Tunay nga po na hindi po namin masukat kung gaano kakabuti, kung gaano kakatapat sa aming buhay, Panginoon. Kaya patuloy ka naming sinasamba, dinadakila, Panginoon, ng iyong katapatan sa amin pong buhay, O God. Napakarami naming mga bagay na ipagpapasalamat sa iyo, Panginoon.
the gift of life, the strength na araw-araw naming nararanasan, Panginoon. Maraming salamat, O God, kung isa-isahin namin kung gaano kakabuti, kung gaano kakatapat sa aming buhay, Panginoon. Kulang ang araw na ito, O God, upang aming ihayag, O God, ang iyong kabutihan, Panginoon. Kulang ang aming lakas, kulang ang aming buhay, kulang ang Panginoon ang aming awitin pasasalamat sa umagang ito upang ibalik po namin sa iyo, Panginoon, ang iyong katapatan, kadakilaan na patuloy naming nararanasan, Panginoon. Kaya tanggapin mo ang aming walang hanggang pagpupuri, walang hanggang pasasalamat, walang hanggang pagsamba sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang mapurihan sa aming pong buhay, O God. And Lord, sa oras na ito, salamat sa pagkakataon na ikaw ay aming maawitan, Panginoon, na ikaw ay aming mapaglingkuran, Panginoon. Patuloy na ibuhos mo ang pagpapala, Panginoon, sa lugar na ito. Patuloy mong pagpalain ang bawat miyembro ng church na ito, Panginoon. Dalangin po namin kapayapaan, kagalakan, pagmamahalan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang siyang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Maghari ka, magliwanag ka sa aming pong buhay, Panginoon. Maraming salamat. Marapat-dapat ka sa aming mga papuri sa oras na ito, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang panalangin na punong-puno ng pasasalamat at pagpuri, Panginoon, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Palakpakan po natin. Wow, glory to God. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Pwede pa pong isa pang malakas na palakpak kay Lord. Amen. Hallelujah. Nandun po yung aking pong pasasalamat at pagpuri po sa Diyos. Doon po sa ating pong pagsamba. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. I feel the presence of God. Amen. Nadama din po ba ninyo ang presensya ng Panginoon? Amen. Napakasarap po kapag ang banal na Espiritu, ang ating Panginoon ay happy feel po natin at nasa sa atin po, sabi nga kanina sa prayer, napakahalaga po yung malinis na puso. Amen po. So, praise God. Sa ating pong pagpapatuloy, katulad ng binanggit kanina ni Brother Jonathan, mayroon po palang regular din na katsamaan niya sa trabaho na nanonood sa ating live. So, ako rin po ay bumabati sa iyo, kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon. Magpatuloy lamang po tayo sa atin pong pakikinig, pananambahan sa Panginoon. At naniniwala po tayo na ang Panginoon ay nagliligtas at nagpapala sa sinumang ang kanyang puso ay nakaayon sa ating pong Panginoon. At hindi lamang po sa nabanggit kanina ng ating kapatid, kundi maging po si Paring Don na hindi rin po nawawala sa Qatar. Sa pagkakalam ko sa Qatar, lagi pong nanonood po yan sina Ate Rose. Magandang umaga po o gabi yata sa kanila doon. So, good morning po sa inyo dito sa amin sa Pilipinas at sa mga kapatid pa na hindi po natin alam na nanonood din sa ating live. At sa katotohanan po, sa mga hindi pa po nag-subscribe, ano po, alam po na niya, yung po kasing live po natin ay nasa YouTube siya. Ano po? At lahat-lahat po ng gawain po natin ay nasa, yung every Sunday natin, nasa YouTube. At kapag i-click po natin, na research po natin, click po natin yung subscribe. Ano po? Pagka magbukas kayo ng YouTube, makikita po ninyo doon yung ating pong mga live program.
Ano po, minsan nga nakita ko si Sister Janet doon. Talagang siya yung ating pungsong leader. So, yung mga hindi po nakadalo doon po sa tawag nito, yung 50th anniversary po ni Brother Endring, makikita natin doon. Nandoon po, nandoon. So, click po and subscribe. Kay Biat, ano kasing title ng Brother Jonathan? Fag lang, ano? Fag po. Click and subscribe ninyo. Ano po, ang dami natin, no? Almost, baka almost 100 tayo, no? Ang dami natin, ano? So, isipan po ninyo kung subscribe ninyo yon. Siyempre, manood na rin. Malaking bagay po yon. Ano? Malay natin, darating yung panahon, papadalahan po si Brother Jonathan ng $. Kasi ganyan ko yan may yan, lalo na kung mabibigyan ng yung mga pasinag, patalastas, yan. So, yan maganda po yan. Amen? So, salamat po sa Panginoon at natutuwa po ang puso ko sa totoo lang. Minsan gusto kong umiyak Ano po? Gustong tumulo ang luha ko. Kasi, tinitignan ko kayo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Salamat at tiyo kayo. Tiyo kayo po. At nakita ko po yung attendance nyo. Very welcome po sa bawat isa. Nandun pa po yung isang kapatid natin sa likod. Welcome po. Welcome. Matyola po. Kalimutan ko yung pangalan. Welcome po. Salamat, kamag-anak po ni Mr. Nate. And syempre po, si Christy, kasama natin. From Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, salamat Christy. Kasama ka namin ngayon. At yun, lagi ka namin pinapanalangin. Ano po? Balita ko nga sa district, yung pong tungkol sa iyo, yung recovery mo. Tuwan-tuwa rin sila. No? Kasi pinagpipray nga ng district. So, amen. Sino pa po yung, may mga bago ba? Yung nasa likod. Salamat po. So, praise Jesus. Salamat po sa kabutihan ng ating pong Panginoon. At magpatuloy lamang po tayo. At mo po mag-absent. Kasi po, linggo-linggo po, hinihintay po tayo ng ating Panginoon. Tinitignan niya yung mga upuan po natin, nandyan ka. Alam po ninyo, sa totoo lang, mayroon po talagang sa church, dito sa church, mayroon pong pwesto na ng bawat isa na kung minsan po talagang kahit nawala si kapatid, hindi nawawala doon. Lagi silang nandun, may pwesto sila. Ano po? Every Sunday po, tinitignan ng Panginoon yung pwesto mo nung atsuka. Kaya mo po mag-absent. Po? Liban na lang po, kung minsan po may mga pagkakataon po na may pangyayari po sa buhay po natin, nahuhulog po yung tupa. So, kailangan natin iahon. Alam na po ninyo siguro ang ibig kong sabihin doon. Ano po? Yung tupa na nahulog. Ano po? Hindi mo ba iaahon kung araw ng linggo o araw ng sabat? Siyempre po, iaahon mo. Pero tiyakin po natin na kapag tayo po ay nawala, ay talagang may nahulog na tupa. Alam na po ninyo siguro ang ibig kong ipakahulugan doon. Ano po? Kailangan. At sang ilan naman po ay nagkakasakit, ganoon, hindi po nakakadalo. Kaya kung minsan po, kung hindi tayo nakakadalo, po, tapos manalbeta mo pong TV, ano po? Kasalanan po ito. Kasalanan po ito. Alam naman po natin na ang linggo po ay ibinukod ng ating Panginoon na para sa Kanya. Kaya dapat doon, magsisi ka. Sisiyan, Lord, sorry po. Ganun po, dapat po natin gawin. So,
ano pa po yung mga pangyayari na dami pong nangyari nitong isang linggong ito. Patuloy nating ipagpipray. Wala ngayon si Abby, si Abby at saka si pangalan, si Edith, Chula po Hospital. Ano po. So ipagpray po natin si Leah, yung anak po ni Edith. Tinakbo namin sa hospital, hindi tinakbo. Dinala namin sa hospital nung pong, kailan po kasi yon? Friday ba yon? Sa, anong pangalan ng, sa St. Catherine. Ano po? So alam naman po natin yung doon, gastos po doon. Nawa po ako sa bata kasi nga po, yung mainit po yung bata. So ipag-pray po natin, sana po makarecover po yung bata. At siyempre po, alam naman po natin yung puso niya rin, yung puso niya may barado, may butas. So sana, kung nakikinig ka ngayon, Abby, Edith, good morning sa inyo. Kumusta kayo? Yun. Ano pa? Yung baha ngayon at saka grabe po yung intente po na lalantad po yung naging sanhi po ng baha. Pero umuulan po ng isda sa Macabebe, ang dami pong isda. Kahapon po kahit na late na po akong nakapunta doon, binigyan po kami ng isda, yung mga daing. Kasi talagang hindi na daw ho nila makain. Isipan po yung buong Pampanga section, binigyan ng isda from Macabebe. Kasi ang daming mga isda. Yung itang tawag nito, yung dinaing na balot, itang sariwa, ang itsura niya. Ganun. Dami daw isda. Grabe. Na lahat, nalubog lahat ng mga fish fund po nila. Karami pong isda. So, yun. Praise God. Darako na po tayo sa mensahe ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Tayo po ba excited na? Amen. Praise God. So, ang ating topic ngayong umagang ito ay patungkol po sa paniniwala sa Diyos. Okay. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag sinabi po natin na naniniwala tayo sa Diyos? Ano ba ito? Yeah. Naniniwala po ba tayo sa Diyos? Ano ba 'yon? Paano ba ang maniwala sa Panginoon? Yan ang titignan natin. So kanina, binasa ng ating kapatid ang ating teksto, John chapter 14, verse 1 hanggang 10. Sa mga talatang ito, yung mga personal involved, alam po natin na yung 12, minention din si Tomas, minention din si Felipe, at siyempre, ang ating pong Panginoong Jesucristo. At yung introduction niya, napakaganda. Bago tayo darako sa mga punto, nais ko munang himayin po natin. Ang ganda kaya yung mga punto. Yung mga binabanggit ng talata. At ang sarap pong, ayaw pong hiwalay, lampasan ito bago pupunta sa mga punto. Ano po? Alam na po natin yung punto, yung point number 1, point number 2, at saka point number 3. So, bago po tayo pumunta doon, binanggit po ng talata po natin, yung pamagat niya, si Jesus ang daan. Sikat na sikat itong talatang ito, mga kapatid. Yung pagsasabi nga ng ating pong Panginoon na I am the way, the truth, and the light, and no one comes into the Father except by me. So, yan. Si Jesus ang daan. Huwag kayong mabalisa, sabi ng ating Panginoon. Sino bang, mayroon bang nababalisa dito? Mayroon bang nababalisa sa atin ngayong umagang ito, nandito sa church? So, ang ating Panginoon, sa umagang ito, para kanyang, kung nababalisa ka, para kanyang sinasabihan. Kasi this is the message. Para kanyang sinasabihan sa umagang ito, huwag kang mabalisa. Ayan, huwag kang mabalisa. Tamo mo mababagabag. Ano man ang sitwasyon po natin sa ating po mga buhay. Ano po, sabi nga, rain or shine, may pagsubok o wala, tamo po mababagabag. Bakit? Kasi mayroong Diyos. Amen? At sinabi niya, dinugtong niya, huwag kang mabalisa, manalig kayo sa Diyos. Di ba? Sabi niya, ang tinutukoy na Diyos dito, in person of God the Father. Yan.
So, alam po ninyo, sa mga talatang ito na babasahin natin, makikita po natin yung puntong patungkol po sa persona of God. Naniniwala po tayo doon sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, manalig kayo sa Diyos at idinugtong po, manalig din kayo sa akin, the person of our Lord Jesus Christ. Ang tinutukoy po dyan. So, idinugtong po niya sa bahay ng aking ama. Oy, babanaagin po natin, may bahay. Ha? Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Sa King James po kasi, iba yung pagkakabanggit dito eh. Ginamit po yung salitang mansion. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, ang tindi po nito, parang niyang ipinapakita niya po dito yung kailangan po nating panaligan itong salitang ito. Amen? Unang-una po sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagsasalita po nito. Ipinapakita niya na mapapanaligan. Sapagkat ang sabi nga, kung hindi gayon, kung hindi ito totoo, sabi niya, ng ating pong Panginoong Jesucristo, di sinabi ko na sana sa inyo, kaya lang, ito ay totoo nga. Amen po. Amen. Na there is a house o mansion, o sabi nga sa kanta, over the hilltop. Naalala pa po ba natin yung kanta na yon? Mansion over the hilltop. Napakaganda, ano po? At paroon ako, upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Okay, before na magpatuloy po tayo, bago tayo magpatuloy, nais po na nating tanungin itong mga talatang ito. Bakit kaya sinabi ng Panginoon itong mga talatang ito? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Bakit kaya sinabi po niya na sa kanyang mga alagad at syempre sa atin na rin, na huwag tayong mabalisa? Kasi po at that time, malapit na pong huliin at tawag nito, patayin. Ha? Huliin, patayin, o malapit nang ipagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo at that time. Ano po? Kaya pinagpauna na ng ating pong Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Na kapag dumating na yung puntong yun ng anak ng Diyos, ang ating pong Panginoong Jesucristo, kapag huhuliin na siya, igagapos na siya, darating po yung persecution sa mga alagad at sa mga mananampalataya, sa mga sasabihin ng mga alagad, kayong mabagabang. Huwag kayong mababagabang. Huwag kayong mababalisa. Bakit? Kasi mayroong Diyos. Amen? Mayroong Diyos. So, ituloy po natin, paroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Ang tinutukoy po dito ay yung pong kamatayan po niya, na kung saan magsanhito na yung nga, magaganap po niya yung lahat, yung layunin, why na pupunta siya dito upang bayaran ang lahat ng ating pong mga kasalanan. Amen? At pagkatapos noon, yun nga, siya ay namatay, sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay, at pagkatapos ng Acts chapter 1, verse 9 to 11, makikita po natin doon kung paano po umakyat ang ating Panginoon. Pumayran lang ang ating Panginoon. Ano po? Pumayran lang ang ating Panginoon. Siya po ay pumunta sa Ama. Ha? Pumunta sa Ama. At makikita po natin diyan, kung hindi ako magkakamali, yung pong chapter 6 ng Acts. Ano po, yung pinakahuling talata po dyan, ano kasing binabanggit dito, kung di po ako nagkamali, parang nailagay ko yata dito sa aking kodigo. Yung Acts chapter 6,
Yeah. Yung binanggit po niya doon yung punto na nakita ni Esteban ang ating Panginoon Hesukristo na nakaupo doon sa kanan ng Diyos. Ayan. Ha? Nakaupo. Nung pagwikaan si Esteban ng mga pawang na mga bintang na pawang kasinungalingan. Antindihan, no? Yun, tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel. Mamaya, mayroon akong ipapaliwanag dyan. Matindihan, no? Si Esteban, parang mukha, ang mukha niya nagniningning na parang anghel. Kakaiba ni po. Kung di ako magkakamali, chapter 7 yata yun. Sorry po, Brother Jonathan. Kaya may kudigo ko ako eh. So, ayun, hinatulan at nakita ni Esteban ang ating Panginoon na nakaupo sa kanan ng Diyos. Wow! Grabe po. Ano po? So, mga kapatid, ituloy po natin ang mga talata. Ha? Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroonan ko. Sinong gustong sumama sa Panginoon? Sa kanyang kinaroonan? Pastor naman, wag pa naman sana. Gusto ko, pero wag naman sana muna ngayon. Yung mga puntong ganon, ano po? Alam po niyo, mayroon pong sikat na talata sa Biblia, yung sa mga epistles. Ang sabi doon, to live in Christ, that's why, to live in Christ and to die is gain. Yung mamatay daw kay Kristo ay pakinabang. Sikat na talata ito, pero tanungin mo ang mga mananampalataya, gusto na nilang mamatay, ay wala pong bisa. So, mga kapatid, tuloy natin. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Wow, ito po yung isa sa napakagandang talata po sa banal na kasulatan, lalong-lalo na po kung ang pinag-uusapan po ay yung pong doon sa lugar kung saan ang ating Panginoon ay naghanda ng matitirhan po natin. Dito po sa mga talatang ito, makikita natin yung the doctrine of the second coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Ang ating pong Panginoong Jesucristo ay babalik na maguli. Siya po ay muling babalik upang kunin po ang mga nanampalataya sa Kanya. Tayo po ba ay nananampalataya sa Kanya? Tayo po ba ay nananalig sa Kanya? Amen. Amen po. That's why kasama po tayo doon sa babalikan. Kasama po tayo doon sa kukunin ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan sinabi niya, kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Napakaganda, no po? So ito na ngayon. Himayin na po natin ang ating pong, titignan na po natin ang ating pong mga punto. Ang sabi ko po dito sa aking pong panimula, paano mo masasabi na matibay ang iyong pananampalataya? Matibay nga po ba ang ating pong pananampalataya? Sa mga pagsubok, tawag nito, yung na-demonstrate na po natin, di po ba? Na ipapakita na po natin. Lahat tayo siguro, iba-iba lang yung,
yung laki ng mga pagsubok o liit ng mga pagsubok. Lahat tayo ay dumanas ng mga pagsubok. Pero praise the Lord, sa kabila po ng mga pagsubok na ating pong naranasan, nandito pa rin tayo. Amen? Nandito pa rin tayo. Kaya pwede nating sabihin sa puntong ito na matibay ang aking pananampalataya. Maaring ang ilan sa atin talagang nasubok ng, antindi. Pagsubok, si Edith nga, nung habang nagdadrive ako, dala namin sa ospital si Lea, nagkukwento ako sa kanya about sa mga pagsubok. Kasi nga po, hindi po biro yung kanya pong nararanasan na pagsubok. Ano po? Sabi nga, kung sakali na, yun nga, huwag mong yung patuloy kang manampalataya sa Panginoon, sabi ko. Sabi ko nga sa kanya, naikwento ko yung isang punto. Kasi one time, may nagsalita sa akin, may itang parang counsel. Ikinounsel ako, pinayuhan ako. Saan, Pastor? Yung patungkol po doon sa kalagayan namin kay Nahum noon. No? Kasi nga, sa totoo lang, nung bago-bago pa si Nahum noon na yung sakit nga niya na ganoon, yung isang linggo, lagi-lagi po sa ospital. No? May mga pagkakataon na talagang yung grabe, yung takot. Yung seizure niya. At syempre, ito yung pinakamatindi. Yung bagang alam naman po natin na talagang yung full attention sa kanya. Di ba? Kung hindi namin pakakainin, maaaring yung realidad, mamamatay siya. Bagamat ang pating Panginoon ang may hawak ng buhay. No? Pero kumbaga, nakasalalay sa amin yung yung ikakahaba o iigsi, kung depende ho sa namin, pag-alaga na namin sa kanya, sa patnubay ng Panginoon. No? So, ganun siya, talagang si Mrs. nga, nung mawala siya, si Nahum, bandang alas 6, mas maaga pa na oras, dapat nagbe-blender na ako ngayon. So, ang gusto kong dito, yung sabihin ay yung puntong napakahirap po. Napakahirap. Yun po yung realidad. Pero hindi rin po kami nagrereklamo na bakit naman ganito. Hindi po. Because we love Nahum. Ganon. So, nagsisilbi siya sa kanyang kalagayan, patuloy na nagsisilbi siyang inspirasyon sa amin. Yung nga po, tanda ko po yung aming komunikasyon. Yun lang yung komunikasyon namin. Kapag gumanon ako, gumagano'n na siya. Ayun ang komunikasyon namin. Narinig niya yung sasakyan ko, hindi man ako gumanon, gumagano'n siya. Ayun yung komunikasyon namin. Minsan naalala ko yun, yung punto na ganun. Sabi sa akin na nagpayong pastor, anak ako. Alam mo, sa totoo lang, si Nahum, akala mo siguro wala siyang ginagawa. Ana. Ito binanggit ko kay Edith. Akala mo siguro si Leah, wala siyang ginagawa ako. Pero mayroon ako. Katulad ng sa akin, yung ipinayo sa akin, ang binanggit sa akin is ganito. Si Nahum, ay patuloy na nagtuturo sa inyo kung paano ang higit na umibig. Tinuturuan niya kayo. Akala mo lang walang ginagawa, pero tinuturuan niya kayo kung paanong lalong umibig. Alam po, mas po po. Oo nga, no? Sa paanong dahilan? Kasi si Nahum, sabi niya, sa kabila na wala siyang ginagawa, hindi siya nagtatrabaho, etc., etc., patuloy ninyo siyang iniibig. Oo nga.
Danguli, naimasmasan, oo nga ako. Yun po yung ipinayo ko kay Lea. Maaring ilan din po sa atin ay may mga karanasan, kaiba po doon sa naging nararanasan ngayon, Edith, na naging karanasan ko, ano po, maaring ganun din. May itinuturo sa atin. Nagdadanas tayo ng pagsubok sapagkat may itinuturo ang ating Panginoon sa iyo. At kapatid, yun ang gusto ko na huwag masayang sa iyong buhay. Ano? Hindi, huwag masayang sa ating buhay. Baka naman, kaya niluloob ng ating Panginoon na dumanas ka ng pagsubok upang lalo nating mapapurihan, lalo nating masamba, lalo nating kilalanin ang kabutihan ng ating Panginoon. Bago kayo pagpatuloy, sorry po, kaligtaan ko pong batiin yung pong anak po ni, very welcome po, anak ni Kuyang, nakalimutan ko, pamangkin po ni Sister Nita. Nandun po sa, very welcome po, parapakan natin ang Panginoon. Kaligtaan ko po, salamat. Galing pa po ng yan? Saan ka, Sister? Davao? Tacloban. Laot na pa po. Kapatid, salamat sa inyong pagdalo. Kalaot na po, Tacloban pa. So, yan. Sister Maika, ka rin ka kasi? Tacloban, Iloilo sa inyo. No? So, yan, partes ng Kamindanawan. Maraming pong salamat. So, paano mo masasabi na matibay ang iyong pananampalataya? Siyempre, may trials. Kapag walang trials, makikita mo ba kung paano, gaano kalaki ang iyong pananampalataya? Hanggat hindi po nababatak ang tirador, nahihila ang tirador. Kapag ang tirador po, hindi mo binatak, siyempre may balas. Kapag konti lang po yung yung hatak mo, yung bato, konti lang pinupuntahan. Pagka matindi po yung habit mo, balas o tindi. Diba? Layo ng pinupuntahan. So, sa mga trials at pagsubok sa buhay po natin, nakikita natin ang ating pong Panginoon. Nakikita natin, kumbaga, napapatunayan natin ang tindi o tibay ng ating pong pananampalataya kapag tayo po ay nagdadanas ng mga pagsubok. Kapag wala pong pagsubok, kapag wala pong trials, hindi natin nararanasan ang ating Panginoon. Hindi natin gaanong na-appreciate yung pong kabutihan ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, sa lakas at tibay ng ating pong pananampalataya. Okay. Sabi ko po dito, gayon din sa ating pananampalatayang Kristiyano, kailangan nating alamin kung ito ay totoo o tunay dahil dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Napakahalaga po ito. Ano po? Tingnan natin po ang mga punto. Ito po yung nabanggit ko pong mga punto. Ano po? Sumampalataya sa Diyos. Tayo po ba ay nananampalataya sa Diyos? Katulad po ng nauna na po nating binasa kanina sa ating pong teksto, sumampalataya o manalig sa Diyos. Yun po yung unang persona ng Diyos. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay dapat hindi sa isip lamang. Alam po ninyo, bakit ko po nasabi ito? Ang dali kayang sabihin na tayo po ay nananampalataya. Amen. Katulad kanina, tanong ako ng tanong, ang dali kayang mag-amen. Nananampalataya tayo sa Diyos? Amen. Nananalig tayo sa Diyos? Amen. Madaling sabihin na tayo po ay nananampalataya. Pero, ito nga, sa halimbawa po ni Esteban,
Ano po, Acts chapter 7, dito na kanina, dito tayo kalimang ko po itong talata. Na ang pananampalataya ay lubusang pagkakaloob ng buong buhay sa Diyos hanggang kamatayan. Amen. Ang pananampalataya, inuulit ko po, ang pananampalataya ay lubusang pagkakaloob ng buong buhay sa Diyos hanggang kamatayan. Hindi po hanggang may biyaya lang. At kapag kawala ng biyaya, ayaw ko na. Di ba? At kapag may katampuhan ka sa church, ayaw ko na. Ayaw nga ganun baga. Diyan na lang kayo, dito na rin kami. Ayaw nga ganun baga. Hali po. Ang pananampalataya po, inuulit ko, hanggang kamatayan. Ano man ang sitwasyon, ano man ang pagsubok, may bahaman o wala. Sa simbahan pa rin. Katulad nga po, ulitin ko pong halimbawa. Alam po ninyo, kahanga-hanga po, banggitin ko lang ulit. Mga kapatid po natin sa Makabebes, sumasamba sila sa Panginoon. Nakatapak mo. Yung kanilang paan, basa sa, sa tubig, dagat. No, nakatsinelas. Nakaupo lang ganun, basa. Nagsesermon yung pastor, medyo nakataas ng konti. Nakatsinelas po. Ganun katindi. May mga ilan po, may mga tao kung minsan kapag wala pong may suot, nga walang magandang tsinelas, ali ko pa. Mga ganon. Alam po ninyo, talagang sa mga nais sumamba sa Panginoon, hindi po tinitignan yung mga bagay-bagay na kung may bago. Kahit luma, kung gusto mong sumamba, makakasamba ka. So, nais ko lang pong idiin ito. Kaya ko inuulit, buong buhay, pagkakaloob, ang pananampalataya po sa Panginoon ay pagkakaloob ng buong buhay sa Diyos hanggang kamatayan. Handa po ba, sino ba dito ang handang ipagkaloob ang kanyang buong buhay sa Panginoon? Hanggang kamatayan po dapat yan. Hanggang kamatayan. Si Esteban po, noong siya ay pagbintangan ng kasinungalingan, ito po yung binabanggit ko kanina, pinagbintangan kaya ng kasinungalingan. Kasi po, si Esteban po, kung mapapansin po natin, nung i-appoint po sila bilang mga tagapanguna ng iglesia, kasi po, at that time, ang mga mananampalataya po, noong pagkatapos na bumaba ang banal na espiritu, yung kapuspusan ng mga alagad, ang banal na espiritu ay nakilos sa kanila, ang dami pong mga nagsisampalataya, libo-libo po, mayroong 3,000 at mayroon pa pong 5,000. Sa kasaysayan ng mga alagad, grabe po. So ang dami na pong mga mananampalataya. Pero siyempre po, kasabay po noon, yung pong punto na dahil napakarami po, mayroon pong dapat mga siwa. At binanggit nga po yung mga matatanda sa iglesia, sabi niya. Kaya ang nangyari po, nagtalaga po ang mga apostol ng mga tagapanguna sa kanila. So, yapin nila po, isa po dyan si Esteban, na binanggit po ang paglalarawan sa kanya sa chapter 6, inalarawan siya bilang napakahusay na mananampalataya, na yung kanyang buhay talagang itinalaga po niya sa Panginoon. Amen. Ganun din po ba tayo kay Esteban? So, ito po, sa kanya pong katalinuhan at yung pong kapag siya po ay nakikipag-usap sa mga leader, sa mga Hudyo, mga matatanda, ay wala pong papantay sa kanya.
kanya pong nasasagot ng maayos ang mga tanong at mahusay po niyang napapangasiwaan yung pong mga gawain na kaatang po sa kanya. Sa kanya pong kasikatan, ano po, ay labis na pinag-initan siya. Ano po? Kaya ang nangyari po, may mga pinagbintangan siya, ano po, ng mga gawang kasinungalingan. Ano po, sa aking kodigo, Acts chapter 6 verse 14, yung pong bintang po sa kanya, narinig naming sinabi niya na ang templo'y gigibain ni Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moses. Wow, nangyari po doon sa verse 15, tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin. Dito po nililitis po si Esteban. At nakita siya na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Parang mukha ng anghel. Anyways, at that time po, siya po ay nanalangin. Siya po ay nanalangin. And ang sumunod po doon po sa Acts 7:59, siya po ay pinagbabato. Siya po ay pinagbabato. At yung kanyang po, nagpray po siya. Yung verse 59, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Anyways, ito yung gusto kong maano natin dito ng mabuti. Sino sa atin dito, mga kapatid na nandito, na pinagbintangan ka ng gawang kasinungalingan, ang mukha mo ay parang anghel pa rin? Sino sa atin dito ang maging kagaya kaya ni Esteban? Sinungaling, kasinungalingan yung binibintang sa'yo, ang mukha mo anghel pa rin, no? Si Esteban, ganit katindi. Sabi ng isa, ay, hindi pwede sa akin yan. Di ba, madalas yung talagang kapag hindi tama, hindi mali yung binintang sa'yo, talagang salitang kapangpangan, ay, katak ko, katak ka. Talagang, ay, hindi totoo yan. Galit tayo, di ba? At yun nga, makikipagpatayan tayo. Kasi hindi totoo. Pero ibain po natin si Esteban. Grabe po. Sa kabila ng bintang sa kanya na kasinungalingan, yung kanyang mukha malinis pa rin. At sinabi nga po ng talata, mukhang anghel. Oh. Kaya natin yun? Salamat po sa dalawa na nag-amen. Pwede bang palapakan natin ang Diyos dyan? Anyways, challenge yun, ha? Kapatid, challenge yun. Amen. Kapag ka may nagbibintang sa atin ng kasinungalingan, isipin natin kaagad. Esteban. Esteban. Mukhang anghel nung siya'y pinagbintangan ng gawang kasinungalingan. Huwag nating hayaan ng ating pananampalataya. Anyways, ito pa. Ano ngayon ang kawalan ng pananalig? Paano po yung hindi nananampalataya? Si Esteban, siya po ay nanampalataya, di ba? At ito yung kanyang katunayan. No? Ibinigay niya ang kanyang buhay hanggang kamatayan. Okay, ang mga taong nagsasabing nananalig, subalit hindi naman, o nananampalataya, subalit hindi naman nakikita sa kanilang gawa, may sinungaling po yun. Sabi ko nga kanina, madali pong sabihin na tayo nananampalataya, kabaliktaran naman yun. Ano po? Kaya nga po, huwag nating hayaan na ang ating pananampalataya ay magiging kabaliktaran ng ating pananampalataya. Sabi nga, si Abraham po ay nanalig at siya po ay sumunod. Yun po ang maganda na dapat na maging halimbawa po natin.
kung tayo po ay mananampalataya, dapat po tayong sumunod. Men, sumunod po tayo. Kasi nga po, ang dyablo, ang demonyo, ay naniniwala rin sa Diyos. Ngunit hindi niya iginagalang ang Diyos o hindi niya sinusunod ang Diyos. At hindi po nagsisisi. Kilala niya ang Diyos. Kaya nga po, kung tayo po ay nananampalataya sa Diyos at hindi naman tayo sumusunod, ano po, at hindi rin tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, ano pong pinagkaiba natin? Doon sa nabanggit ko na. Inuulit ko po, ang demonyo naniniwala. Pero hindi niya ginagalang ang Diyos. Ano po? Tayo rin po ba'y naniniwala? Amen po, naniniwala tayo. Naniniwala din ho tayo. Pero ang demonyo, hindi siya nagsisisi. Ano po? Huwag tayong tumulad sa kanya. Number 2, sumampalataya kay Hesus Kristo. Ano? Yung una, sumampalataya sa Diyos. Pangalawa po, sumampalataya din kayo sa akin. Sabi po ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Ano po? Una, ipresenta niya ang ating Ama. Pangalawa po, ang kanyang sarili. So, yung the doctrine of Trinity, pinapakita po dito. Wika niyang Panginoong Hesus, sumampalataya kayo sa akin. So, makikita natin dito na ipinapantay po ng ating pong Panginoong Jesucristo yung pong sarili niya sa Diyos. Ano po? Marami kasing naniniwala o nagtuturo, may mga nagtuturo na ang ating pong Panginoong Jesucristo mas mababa siya sa Diyos. Abay, kung may titingin tayo po ng talata, John chapter 10, verse 10. Ano pong binabanggit sa John chapter 10, verse 30. Ako at ang Ama ay isa. Kaya ang sumasampalataya, kung sumasampalataya tayo sa Diyos Ama, dapat din tayong sumampalataya sa Diyos Anak. At siyempre po, sa Diyos Espiritu Santo rin. Ano po? Ang pagsampalataya po sa ating pong Panginoong Jesucristo ay nagbibigay sa atin ng tatlo. First, kung nanampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, nuulit ko po, nagbibigay sa atin ng una, kapatawaran ng kasalanan. Kaya dapat po tayong manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga po, dahil po sa ginawa ng ating pong Panginoong Jesucristo, ay yung nagkaroon po tayo ng tawag nito, yung puntong mapapatawad ang ating pong mga kasalanan. Ano po? Sa pamamagitan ng conditional kung sumampalataya ka sa Kanya, doon sa Kanyang ginawa. Kaya nga, si Jesus ang kordero ng Diyos, sabi po ng John chapter 1 verse 29. Si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Ang tunay na pananalig kay Kristo ay nagre-resulta sa ganap na pagbabago, pagtalikod sa kasalanan. Alam po niyo, gusto kong linawin ito. Yung pong pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo, nagsasani po una ng kaligtasan. Ano po? Kapag ka nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, maliligtas ka. Sumusunod po dito yung tinatawag na pagbabago. Amen? Pagbabago. At pagtalikod po sa kasalanan. Hindi po pwede yung puntong nananalig ka, sinasabi pong nananalig ka, nananampalataya ka, nandun ka pa rin
sa kasalanan. Sabi ko nga kanina, si Satanas nananampalataya rin, nananalig siya, pero yung buhay niya nandun pa rin. Hindi pwede yung ganun. Sa atin po, kapag ka nanampalataya ka, dapat kasama po yung pagbabago. Ano po? Sinasabi mong Kristiyano ka, born again ka, yun pa rin ang buhay mo, hindi tama. Ano po? Ang tama po ay yung pong ikaw ay may pagbabago o nagbago. Hindi, naniniwala po ako doon sa prosesong pagbabago sa buhay ng isang mananampalataya. Pero dapat talaga mayroong ebidensya. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, sabi ko nga, ang pagsisisi sa ating mga kasalanan, sa pagharap po natin sa Diyos bilang pagtanggap, kung ikaw ay nagsisi, tinatalikuran mo ito. No? Kaya hindi naman kasi pwede yung tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo at hindi ka nagsisisi sa iyong mga kasalanan. Dapat po, kasabay po nun. Yung pong, kung ikaw ay, kung tayo po, kung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, kasabay po doon yung ating pong pagsisisi sa ating pong mga kasalanan. At ang pagsisisi po ay pagtalikod. Kailangan po natin talikdan ang ating pong mga kasalanan. So tuloy po natin. So sa mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, may tanong po dito. May lugar pa ba ang pagsisinungaling? May lugar pa ba ang pagsusugal? Alala po niyo yung kwento ko, yung nanalo ng loto. Na-rapture. Ha? Alam po natin yung kwento, no? Nanalo ng loto, mete naman si pastor, namatay yung pastor. Alam natin yung kwento, no? Nakiusap yung isa, Panginoon, na-rapture na lahat ng mga kasama ko. Pwede ba rapture din po ninyo ako? Naawa ang Panginoon. Na-rapture. Paakyat na lang po siya ng ganun. Kaya lang, dumating yung kobrador. Sinigawan siya, Brad, sinampot ka! Nanalo yung numero mo. Ay wala, muling bumaba. Bumagsak siya. Ano ang mensahe doon? Huwag magtaya ng wedding. So, yon. May lugar pa ba ang pagsisinungaling, ang kayabangan, o pagmamalaki, o pride? Kagaspangan ng pag-uugali at paninibugho. Sa mga nanampalataya. So, kung tinanggap po natin ang ating pong Panginoong Jesucristo, nanalig po tayo sa Panginoong Jesucristo, mayroon pong assurance of salvation. Ito po yung isang maganda. Ano po? 1 John chapter 5 verse 13, ano pong binabanggit dito? Isinusulat ko sa inyo ito, yung John chapter 5 verse 13, upang inyong maalaman na kayong mga nanalig sa Panginoong Jesucristo ay may buhay na walang hanggan. Nananalig po ba tayo sa Panginoong Jesucristo? Kahit di kayo mag-amen, alam ko po. Ito, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ang tinutukoy po dyan ang ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Ang Panginoong Jesucristo. 1 John 5, 13. So, mapapanaligan ba yan? Totoo ba yan? Totoo ba ang ating pong Panginoong Jesucristo? Mapapanaligan ba ang pangakong yan? Alam po ninyo, napakahalaga po yung sulat. Isang binanggit ko yan Yung may nakasulat.
Katunayan. Kasi katunayan yan nakasulat. Kapatid, sa umagang ito, nais ko pong idiin sa atin po nananalig at nanampalataya sa ating Panginoon si Kristo ating tamong biyelang hanggan. Nakasulat Mapapanaligan ba yan? Totoo ba yan? Opo. Kung ituloy po natin yan, pakisuyo na lang po sa ating kapatid, kay Brother Jonathan, yung verse 20 ng 1 John chapter 5, antindi po yun, binanggit po dyan. At nalalaman natin, sabi ko kanina, mapapanaligan ba yan? Opo, ito. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pangunawa. Salamat po, Panginoon, sa pangunawa. Upang ating makilala, siya na totoo at tayo na sa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya nga po mapapanaligan kasi sabi niya, ito ang totoo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang pananalig sa Panginoong Jesucristo ay nagbubunga ng ganap na kaligtasan. Alam po natin yung John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manalig sa kanya hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lastly, number 3, sa teksto po natin, mababasa natin ito. Huwag kayong mabalisa na. Sabi ko sa kodigo ko, wala tayong dapat ikabalisa kahit sa kamatayan. Opo, idinidiin ko po ito. Wala tayong dapat ikabalisa o ikatakot. Tamo po, mababagabag kahit sa kamatayan. Alam ko na yun, sa totoo lang. Sa totoo lang, kung ibig ng Panginoon, sa akin po ala ko nga karapat. Pero katulad ko minsan nang binabanggit ng ilan, sana huwag muna. Yung mga ganun baga. Kasi mayroon pa ang mga apo, mayroon pa akong mga anak, mayroon pa akong pinapalaki, yung mga ganun. Pero sa totoo lang, wala naman po talaga tayong magagawa. Kung dumating na yung punto, yung araw, yung tao, buwan, etc., na gusto na tayong kunin ng Panginoon. Wala po tayong magagawa. Sa totoo lamang po. Pero alam po ninyo, katulad ng banggit ko na, tamo po mababagabag. Kahit sa kamatayan. Kung tayo po ay lubos na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, tamo po mababagabag. O ito naman, kung minsan po, dahil sa mga pagsubok na dumarating sa mga buhay po natin, kung minsan po, nararanasan po natin, because of tayo po ay, ito po, laman na ito, nararanasan po natin na nanghihina tayo, di ho ba? Aminin natin, kung minsan may mga tao na talagang, kung may mga pagsubok, may mga mananampalataya na, anumang pagsubok talagang grabe. Ay, may narinig nga ako Pastor, hindi ko pa, kailanman, hindi ko naranasan na ako ay manghina. Opo. Pero sa inyo, sa atin, dito na nakaranas ng para bagang napagod ka. Mayroon bang nakaranas ng ganon? Alam po niyo, may talata tayo dyan. No? Kung naranasan mo na, parang nanghihina ako, parang ayaw ko na. Alam po niyo, Exodus chapter 14, verse 14. Ang tindi po nito, ang sabi niya dito, ang Panginoon mismo nagsalita. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawing anuman. No? Sa ibang mga salin, ang Panginoon makikipaglaban para sa inyo, kailangan mo lang tumahimik. Sabi po,
ipaglalaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Alam po niyo, sa kasaysayan kasi ng mga Israelita, sa mga pagkipaglaban po nila sa kanilang mga kalaban, hindi naman sila actually talagang yung sa mga malalaki na digmaan na kinaharap po ng bayang Israel. Saan ka nakakita na sa labanan ang nangunguna ang mga praise and worship leader? Anyways, hindi naman praise and worship leader talaga. Dinaramahan lang natin. Ang mga mang-aawit po ng mga Israelita, mga saserdote, nasa unahan, nasa frontliners. Parang sa atin, yung mga musician, saan ka nakakita ng digmaan? Gera. 5 po na mga nagkaisang mga hari ang kakaharapin po ng mga Israelita. Sa pangunguna po ni King Jehoshaphat. Diba? Grabe. Pinauna niya yung mga aawit at mga saserdote. Imbes na mga sundalo. Ano pong nangyari? Sa awitan po, sa kantahan po ng mga aawit po ng mga Israelita, sila po ang nagtagaan. At nalupig silang lahat. At sa record po, sa mga Israelita, isa po yun sa mga digmaan na mayroon silang pinakamaraming mga samsam. Ano po? Grabe po. Sa mga pagdigmaan po ng mga Israelita, nandun po ang ating Panginoon na naririnig po nila na ang mga yabang sa taas po ng mga punong kahoy. Sa kasaysayan po ni Propeta Elijah, nandun po yung mga hindi po mabilang na mga anghel na handang makipaglaban para sa kanila. Kapatid, minsan po sa buhay po natin, nabanggit ko na nga, dumadating sa atin ng panghihina dahil po sa mga pagsubok. Pero alam po ninyo mga kapatid, katulad ng mga talata na basa natin, may mga pagkakataon gusto ng ating Panginoon, lukluk ka mo, upo ka lang. Ang Panginoon ang bahala sa iyo, kapatid. Amen? Sino sa inyo may problema dito? May mga kinakarap? Lukluk ka mo, kapatid. Lukluk ka mo. Hinggino ang bahala sa iyo. Balikan ko lamang po yung binanggit na natin, yung una. Ipaghahanda ko kayo ng lugar. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Ang silid na tinutukoy dito ay ang lugar na pahingaan o resting place. Dito maaari tayong magpahinga. Why? Kasama natin ang Panginoon. Sino po ang gusto na? Pastor, wag muna ngayon. Ngaliwa. Ito yung maganda. Alam po ba ninyo kung ano ang pinakamahalaga doon sa buhay na walang hanggan? Alam po ba ninyo kung ano yung napakaganda po doon? Alam po ninyo ang pinakamaganda po doon? Kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Hindi lamang po doon sa mayroong mansyon. Amen? Sino sa inyo dito ang gustong magkaroon ng mansyon? Gustong magkaroon ng bahay, lupa. Maganda po yun. Pero ang pinakamaganda sa lahat, at siguro, itong panahon natin ngayon, ang dami nating mga tanong, mga nangyayari sa buhay po natin. Lord, bakit nangyayari yung mga bagay-bagay na ganito, ganon, ganyan? Doon po, pagka nandun na po tayo, kasama na natin ang ating Panginoon at yung mga tanong po natin ay mabibigyan na po ng katugunan. Amen? Sasagutin lahat ng ating pong Panginoon, one by one sa buhay. Kaya pala. Yan.
So, ito na, mga kapatid ko, sa atin na pong pagtatapos, ang tunay na pananampalataya, pakinggan po natin ito. Ang tunay na pananampalataya ay pagbibigay ng tunay na kasiguruhan. Dahil ang Diyos ay tapat at banal, ang kanyang pangako ay maasahan at siguradong kayang tuparin sa sinumang mananalig sa kanya. Kayang tuparin ng ating pong Panginoon. Yung kanyang ipinangako sa sinumang nananalig sa kanya. Kapatid, manalig tayo sa ating pong Panginoon. At kapag kananalig tayo, inuulit ko po, hindi po tayo mabibigo. Balikan ko lang ito bago tayo magtapos. Ang pananalig po, ang pananalig, huwag nating kalimutan ito, ay pagbibigay ng buhay sa Diyos hanggang kamatayan. Amen? At yung kamatayan naman na yon ay hindi po yung kabiguan. Ano po? Hindi po kabiguan yung kamatayan na binabanggit po natin, kundi katagumpayan. Sapagkat doon natin maranasan yung tunay na buhay na kaloob po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sabi nga, kapatid, pahinsya na ka, hindi ko nabanggit itong mga talatang ito. Yung Revelation chapter 21, verse 4. Ano po? Ano pong binabanggit po doon sa Revelation chapter 21, verse 4? Sa langit ito, kaya ang kamatayan, hindi po yun kabiguan. Sabi niya, papahirin niya ang bawat luha. Saan? Sa langit yan. Sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Di ba maganda? So, kapatid, patuloy tayong manalig at manampalataya sa Diyos. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka. Salamat po sa mensahe mo sa amin ngayong umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapala mo, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin, kalakasan, Panginoon, na patuloy mo pinagkakaloob, kalakasan hindi lamang ng aming pong mga pisikal na katawan, kundi maging ng spiritual. Salamat po, Panginoon, na kami ay nandito ngayon. Salamat sa iyong aliw sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, na amin pong narinig ngayong umagang ito. Panginoon, sa oras na ito, bilang lingkod mo, hindi ko po alam sa mga kapatid, yung kanila pong kalagayan sa buhay. Panginoon, maaring may mga kapatid nandito ngayon, katulad ng nababanggit ko na po kanina, patungkol po sa problema. Lord, alinman sa mga kapatid na nandito sa umagang ito, mayroon pong mga dalahin sa buhay, kabigatan, problema, sakit, karamdaman, o pangangailangang financial, Panginoon, material. Lord, sa oras na ito, nananalangin po ako para sa kanila. Bless them, Father God. Pagpalain mo po mga kapatid na ito. Sa mga kapatid na may karamdaman, Ama, pagalingin mo po sila. In the name of Jesus, in the name of Jesus, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Salamat po, Father God, and Lord, bilang lingkod mo, nagpupuri ako at nagpapasalamat sa presensya po ng bawat isa. Ingatan mo po sila, patuloy na gabayan at pagpalain ng kanilang mga buhay. Huwag mo pong hayaan, Panginoon Diyos, na mahulog sila sa iyong kamay, Panginoon. Mawala sila sa iyo, Panginoon. Bagkos, Panginoon, lalo po ninyo kaming patibayin, Panginoon, at lalong mahalin, Panginoon, ng iyong gawain, yung pagsamba po namin sa iyo sa bawat linggo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan at pagpapala. Muli sa linggong darating, dalangin ko po na ibalik po ninyo kami dito,
patuloy ka namin sambahin sa amin po mga buhay. Salamat po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Ito pong aming panalangin. Amen and amen. God bless us all po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Hallelujah. Tinatawagan ko po yung ating MC. Praise God. Hallelujah. Brother Jonathan. Samahan niyo po akong yumukot at manalangin. Panginoon, nandito po kaming lahat. Sa araw na ito, nagpapasalamat, Panginoon. Sa araw na inyong pinagalob sa amin. Sa mga mensaheng aming narinig, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Nawa po, Panginoon, sa oras na ito, nilalaan po namin ang mga kaloob na malilikom ngayong araw na ito. Nawa po, magamit po ng mabuti sa aming simbahan, Panginoon. Nawa po, bigyan niyo po ng biyaya ang lahat ng mga magkakaloob ngayong araw na ito, Panginoon. Nawa po kayo pong gumabay sa kanila, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga business, Panginoon. Kayo pong mag-ingat at mag-protection sa kanila, Panginoon, sa araw-araw. Nawa po, Panginoon, patuloy niyo din po kaming ilayo sa anumang sakit, kapahamakan, kalamidad, Panginoon. Nawa po, biyayaan niyo po kami ng pinansyal, spiritual at magandang kalusugan sa araw-araw. Muli, Panginoon, pinasasalamatan namin kayo. Binabalik po namin ang pinakamatas na papuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Salamat po sa prayer and sa mga kaloob natin pong ipagkakaloob sa Panginoon. Diyos pong magpala po sa ating lahat. Praise God po. At announcement lang po. Una po pala, nagpapasalamat po tayo sa ating po mga kapatid na nagagamit po sa Sunday School. Maaga pa pong dumadating para magturo. Patuloy ko pong ini-encourage po yung mga parents na yung mga nandito lang din naman, maaga po nating utusan po yung mga anak po natin na dumalo po sa Sunday School. Kung pwede po, nagagalak ko pong ipakilala sa inyo yung isa po sa tagapagturo po natin, si Brother Edward po. Iyan pong tuturo. And the same kita naman po natin tumutugtog ano po. So si Sister Aina, si Aina po ay actually nag-aaral na ano po. So medyo may pakiusap siya na sana itong linggo na ito hindi po siya makapagturo. Sa mga mga ating gift na magturo. Siguro po ang ginagawa namin kasi ngayon, alternate po sila na yung mga nagtuturo po. So nakikiusap po ako na kung po pwede, may pagkakataon na yung mga punto na magpapasab dito, wasarsaba na katulad kay Aina, yun nga, nagpapasab. So, sa linggo, wala siya. Baka sa linggo, pwede ka pa ni bro. Sa linggo, pwede pa siya. Tapos, sunod na linggo, baka nang masab na po natin siya. Ganon. Para tuloy-tuloy pa rin po yung pag-aaral po ng mga bata. Napakahalaga kasi na yung mga bata po, wala sila ngayon. Wala sila dito sa loob, ano? Ay, si Nubi. Hindi, di ba? Binata na yan. Actually, tinuturuan natin na dito sila sa loob. Pero puno tayo, kahit na wala yung mga bata. So, yun. So, announce ko rin po ito sa mga youth. Mamaya po, wala muna tayong CA. Gusto ko kasi na nag-alternate po yung din ng CA. Sa susunod, mayroon siya. Wala muna tayong CA ngayon. So, with that po, salamat po sa Panginoon, salamat po sa gabay niya sa atin. At ano pa yung announcement natin? Parang wala na, no? Tumayo na po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. For the closing prayer. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo, sa mga pagpapala mo na patuloy mong pinagkakaloob. Hallelujah, Father God, sa aming pong pansamantalang paghiwaywalay
Ihatid po ninyo kami sa aming tahanan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Hallelujah. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat po ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless po. Ang huling announcement.